Hola mga sis! Today is December 27. Tapos na ang holiday kaya back to work na naman ako. Pero ang work ko ngayon ay sa malayo. Susunod ako sa bahay bakasyonan ng mga amo. December 23 pa lang ay nandun na sila. Doon sila magpapasko at mag-New Year. 2 araw lang pala ako mag-work doon. Din babalik din ako dito sa Madrid sa 30. Kasi magbabagong taon, ibig sabihin holiday yun kaya wala na naman akong pasok. Magkakaroon kasi sila ng bisita ngayong New Year. Kaya kailangan nila ako doon. Kailangan nila ng maglilinis ng bahay. And magpapalit na rin ng mga bedsheets nila. Sa totoo lang, gustong-gusto kong nagpupunta dun sa Surya, sa bahay bakasyonan nila. Na kahit bumabiyahe ako ng mahigit 3 oras, worth it naman. Worth it kasi binabayaran ako ng extra pay. Na kahit hindi ako bayaran ng extra pay kasi may pasok naman talaga ako ng mga araw na yun. Binabayaran pa rin yung araw ko, ibig sabihin nagiging double pay yung sahod ko pag napupunta ako doon. Bali, ang ginagawa ni amo, di ba may sahod ako monthly, buo niyang binibigay yun. And then, ang ginagawa niya, kung ilang araw ako dun sa bahay bakasyonan nila, dinidivide niya yung sahod ko into 30. Tapos, imumultiply naman niya kung ilang araw ako doon. Pati pala tong oras ng biyahe ko, bayad yan. Kinakount niya yan ng 1 day. So, nakasakay na pala ako ng bus. Sa Metro Avenida de America pala ako sumakay ng bus pa Surya. Siya din nagpro-provide ng pamasahe ko back and forth. Siya ang bumibili ng ticket ko online. Sinesend na lang niya sa akin yung tracking number. Ay, bakit ba tracking number ang nasabi ko? Ticket pala. Bali, 3 oras ang biyahe ko from Madrid to Surya. And then, pagdating ko ng Surya, susunduin naman ako ni Kasi amo. Pagdating ko doon, hindi pa yun yung bahay nila. May 30 minutes na biyahe pa ulit. From Surya, babiyahe naman kami ng 30 minutes papuntang Salduero. At sa mga oras na yan, nakarating na pala ako ng Surya. Kasama ko na pala si amo, nakasakay na ako sa sasakyan niya. At tingnan nyo naman, ginabi na nga kami. 3:00 kasi ng hapon yung nakuha niyang ticket ko, kaya ginabi na nga kami. May bus naman daw from Surya to Salduero. Pero may oras daw at saka malayo yung interval ng oras. Pero ayaw niya akong mahirapan sa biyahe, kaya sinusundo na lang niya ako. After 2 days. Tapos na pala yung 2 araw na pagtatrabaho ko dito. Ito na yung 3 araw ko dito sa Surya. Puno pala yung dishwasher nila kaya may naiwan dyan ng mga pinggan na hugasin. Pero dahil babalik na ako sa Madrid, sila na yung gagawa niya. Sorry na agad kasi hindi na ako nakapag-vlog sa 2 araw na pagtatrabaho ko dito. Nawalan talaga ako ng time para mag-video. And isa pa, kompleto sila dito sa bahay. Kaya hindi talaga ako makakapag-video. Nakakahiya naman, diba? Ito lang yung mga oras ko para mag-video habang hinihintay si Senyora. Ihahatid niya ako sa sakayan ng bus. Kaya habang andito ako sa labas ng bahay nila, ipapasilip ko muna sa inyo yung view. Sobrang tahimik talaga sa lugar na to. At kung nature lover ka, magugustuhan mo talagang tumira dito sa lugar na to. Malayo nga lang siya sa city. Walang malapit dito na mga convenience store or kaya yung mga groceries. And kung dati na kayo nanonood ng mga vlogs ko, may mga vlog na ako dito last year. Ang ganda talaga dito, lalo na pag summer. Kasi pwede kang maligo sa ilog, pwede ka rin mag-hiking at kung ano-ano pa. Kaya pag holiday or kaya walang pasok ang mga bata, gustong-gusto talaga ni Senyora nagpupunta dito. Nakapunta na din pala ang tropa dito last summer. Sila Ate Lori, si Sak, Ate Cecil, sila Galo, sila Le, ang dami nang nakapuntang friends ko dito. Naaalala ko, dito nag-celebrate si Ate Cecil ng birthday niya last Katabi year. Ko pa lang senyora ko ng mga oras niya yan. Sa harap ako nakaupo. Hinahayaan niya lang ako mag-video. Sabi niya pa nga, dito ka mag-start mag-video sa part na to kasi simula dito maganda na yung tanawin. Sabi ni senyora, maliit lang daw tong Surya. Kunti lang daw ang mga nakatira dito. Kaya yun yung mga isa sa dahilan kaya gustong-gusto niyang tumira dito sa Surya. Hindi daw crowded, lalo na pag summer. Pag summer daw kasi crowded talaga sa mga beach. Kaya daw hindi sila masyadong nagbabakasyon sa mga beach. Dito sila nag-i-stay ng matagal pag summer. Nakarating na pala kami dito sa bus station. And sa mga oras na yan, nakasakay na ako ng bus. At ito, pinabaunan ako ni senyora ng tinapay. Naisip niya siguro baka magutom ako sa biyahe. Hanggang dito na lang ulit yung vlog ko. Kung nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakaka-follow, Bekenemen po, please follow po my page para updated ka sa mga vlogs ko. Galit yun. Joke lang. See you on my next vlog po. Thank you for watching. I love you all.